Kumpirmado na mga pangalan ng mga kilalang personalidad sa pagkamatay ni Paulo Tantuco, pinangalanan na. At eto, wala na talagang kawala si Lisa Araneta Marcos. Talagang idiniin na siya at mukhang ipapatawag na siya ng Amerika. At hindi na nga gano'n ang mangyayari dahil pumunta na siya ngayon. Pero mamaya natin i-explain yan at may papanood po tayong mga video kung bakit ko ba nasabi kung sino at kung sino-sino ang mga sangkot dito sa sa pagkamatay ni Paulo Tantuco, no? Kasi nung una etong si etong si Lisa Araneta Marcos lang, pero may pa pala, ang dami pa pala mga kasabwat dito. At nandyan pa, meron pong isang TV anchor. Meron naman pong OG o tinatawag na CEO ng isang network. Eh naku, malupit to. At ngayon, bali-balita na umalis daw so Lisa Araneta Marcos, pumunta siya ng Dubai, pero ang totoo ay nasa Amerika na para ayusin ng mga issue na mapatungkol na nadadawit sa kanyang pangalan sa pagkamatay ni Paulo Tantuco. Ba, talagang inagapan mo na, ha? Magaling ka, ha? Inaksyonan mo na agad, ha? Para hindi na umugong yung balita, ha? Galing-galing, ha? Magkano? Hay. Hindi kasi may mga bali-balita na etong si Lisa Araneta Marcos ay hindi sinama sa Amerika pagpunta ni Marcos Jr. At ito ay may mga bali-balita na pumunta ng Dubai, pero ang totoo ay pumunta talaga ng Amerika. Para ayusin daw, di umano, ayusin daw, di umano yung gusot, yung pagkakadawit niya sa pagkamatay ni Paulo Tantuco. No, ito nga ay talagang talagang nakakabahala, talagang inaksyonan na nila. Alam ko may picture ako dito niyan eh. Asan na yan? Asan na yan? Picture na yan. May, wala, hindi ko na pala makita. Pero dito kasi may mga video tayong papanoorin, iisa-isahin natin dito. Pinangalanan na kung sino talaga yung mga kasama doon sa pagkamatay, yung mga huling kasama sa pagkamatay ni Paulo Tantuco. At syempre, as usual, nandun talaga si Lisa Araneta Marcos. Ang nakakagulat dito ay may mga kilala pang personalidad na mga kasama doon. Kaya naman pala tahimik itong network na ito. Kaya pala kahit anong gawin nating hanap sa mga ibang network or sa network na to, mapatungkol sa balita, mapatungkol kay Lisa Araneta Marcos, wala tayong nakikita. Kasi nga kakampi nga ni. At ang pinakamalapit doon, dawit din pala siya sa isyung ito. Naku po, yari kayo dyan. Nung nakaraan, nasangkot din kayo sa isang malaking issue patungkol sa Tito Vic and Joey. Tapos dito, dawit na naman kayo. Yari na naman, ha? Ito yun, Pero hindi pala, mamaya na natin mapanorin. Pero dito muna tayo. Uy, ano yan? Ano yung tatanungin mo? Dito muna tayo sa pahayag, syempre, ng Malacanang. Panibagong pahayag ng Malacanang ni Auntie Claire. Mapatungkol dito sa issue ni Lisa Araneta. Auntie Claire, pasok! Nakipag-ugnayan po ang Department of Foreign Affairs sa pamamagitan po ng Philippine Consulate in Los Angeles. Okay. At sa kanilang nakuhang report, sinasabi po dito ang ilang bahagi at aking babanggitin. Some of the terms used in the purported letter were not in line with the BHPD's standard language and protocol. BHPD would not include terms such as suspected to be drug overdose, suspected to be cocaine, and summoned to BPHD. Nasaan ang ebidensya? With reference to Mr. Tiglau's post on the screenshot of a purported report surrounding the circumstances of the death of Mr. Paulo Tantuco in Los Angeles, the Philippine Consulate in Los Angeles had verified with the Beverly Hills Police Department on the veracity of the alleged report and found
that the police report posted by Mr. Tiglao was altered. Okay. The altered letter contained terms that were not in line with the Beverly Hills Police standard language and protocol. Okay. Nabanggit na po natin noong nakaraang araw kung ano yung mga kanilang idinagdag na mga di umanong facts na hindi po talaga nakalagay sa nasabing police report. Yan na, tandaan nyo, hindi daw nakalagay. Tandaan nyo yan, dito muna tayo. Tandaan nyo lang yung mga sinasabi ni Auntie Claire. So dito tayo sa isa sa mga batikan. Oo, sa isa sa mga batikan na journalist na walang iba kundi si Sir J. Sonsa. Oo, nagbigay din siya ng panayam dito. Ito kasi isa sa mga talagang maraming maraming karanasan pagdating dito. Hindi sa pagkukok, ha? Maraming karanasan na may mga artista na mga ganitong or mga kilalang personalidad na namatay dahil sa ganito. So, isa diyan si Sir J. Sonsa sa mga talagang makukuhanan natin ng sapat na impormasyon. Ito, overdose si Tantuco, di sinadya, LA coroner report, mga sangkot sa police report. Ito panoorin natin to, malupit to, Sir Jason sa to, baka naman. Yung report ng coroner na namatay si Mr. Tantuco, si Juan Paulo Pawi, Tantuco, dahil sa overdose. Hindi accidental, ibig sabihin hindi sinasadya. Pero yung ibig sabihin niyan walang nagpuwersa sa kanya. In other words, yun ang ibig sabihin ng accidental. Walang nanadya sa kanya na kumbaga walang nagpasingot sa kanya ng isang damukal na anong pangalan nito? Cocaine, o kaya ang basta maliwanag sa report ng coroner ay meron silang nakitang residue ng white powdery substance suspected to be cocaine, no? At pagkatapos merong mga ringgilya, sirens. Kasi yung iba kasi hindi na natutuwa sa pag ganun lang, tsaka yung sa gilagid lang, tinutunaw na yan pagkatapos tinuturok. Kaya pala may mga nakitang mga pang-injection doon. So ibig sabihin, na talaga, di kasi ito ayon sa pagre-research ko, wow, J. Guevara, nagre-research ka na? Ayon sa pagre-research ko, yung mga gumagamit ng ganito, kapag hindi na nakokontento sa ganun, at doon nga sa gilagid, at kapag nakikita mo na, or nalaman mo na tinutunaw na yun at tinuturok, yan daw po ay matatawag na talagang expert na. Sa madaling salita talagang pangpalipas oras, hobby, or talagang matatawag mo na legendary addicts na. Hindi lang siya basta addict, legendary na siya, yung Hall of Fame, gano'n. Hall of Famer na siya, yung biyasa na talagang master alam mo yung pinakamataas na siya sa lahat ng mga gumagamit ng pulburon. So ganon, kapag tinuturok na, at talagang kapag tinurok kasi tapos sa dugo na, na yan, talagang grabe daw grabe talaga daw yung tama. Parang mas doble ng tama. Halimbawa, yung sa ganun, syempre parang laging nakabara na, alam mo yun, syempre tayo nga lang makasingot tayo ng pulbus Talagang masasama-atching ka. Yun, hindi ka ma-atching. Medyo masasaktan ka lang ng konti, pero hindi ka ma-atching. No? So, doble daw ang impact, doble ang tawag dito, doble ang tama noon. Kaso ang problema, hindi naman daw natatantya ng mga adik yan, at lalo't pag sabog na, syempre mas gusto, mas high pa lalo. Yun, kaya napapasobra, kaya ang nangyayari niyan, overdate. Ayoko sabihin yung katagang yun kasi na dumidilaw.
No, so ganun yan, ayan yung nakikita ko sa pagano, tsaka talagang matatawag mo na master na, talagang matatawag mo na devil. Oo, talagang alam mo yun, yung tipong hindi na kontento sa tama ng singhot tsaka sa gilagid kundi tinuturok na talaga. At kadalasan daw niyan, yung mga tao na naggaganyan daw ay may kita mo daw na sobrang yung dito daw nila parang dilaw na. No, hindi to daw oh. Kasi ako maaibag. May mga tao maaibag eh. Eh kahit si Sir Jason sa tingnan mo laki ng aibag. Oh. Sir Jay, sorry Sir Jay. Oh, di ba? Ako naman maaibag oh. Si Banat Bay, si Dada, di ba? Mas lalo kay Dada kulay violet. Pinagtripan eh, no? So yun, talagang ang mapapansin mo daw parang may dilaw na guhit dito sa baba. Yan. Tapos yung dito, yan. Halimbawa, yung ganyan. Kasi kadalasan, yung dito natin napupudpud to, parang lumalalim masyado. Kapag syempre, minsan lang tayo, kadalasan nagagamit yung ganito pag nag-ano tayo ng dugo, nagbibigay, nagdo-donate, di ba? So kadalasan daw yung dito niya talagang tad-tad na. Oo, parang butas-butas na, parang mukha mo ganun. Ay hindi. Oo, so ganun ang nangyayari diyan. At ayun, wala na sa kapag nakakausap mo sobrang parang gigil, parang kasi yung mga una daw tumitikim ng ganyan, medyo mahahalata mo na, pero kapag bihasa na, hindi mo daw talaga sila mahahalatang na sabog. So yun yung mga palatandaan. So tuloy natin kay Sir Jason sa. Kasi mas iba ang tama, no? Kaya nga yung kung naalala nyo, mga 2 days ago, nag-post ako. Yung iba kasi, ayon sa mga nakausap kong mga dating mga lulong, no? Na Sir Jay, sabi nila, iba ang tama, sir, pagka ininex yun eh. Oh, di ba? Tama ako? Talagang Oh, yan. di ba? Hindi ako nagkamali. Ang tama niya ay talagang triple. You're so beautiful, colorful. Wow! Talagang iba ang amats. Pagkatapos, yun lang talagang mas deadly. Na may isang panukalang batas dyan sa Senado na gagawing krimen itong tinatawag na extraordinary rendition. Tulad po, inspired by Duterte arrest po ito, yung pagdakip, pag-aresto po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito Expected to be cocaine, no? At pagkatapos, merong mga ringgilya, no? Sirens. Kasi, yung iba kasi hindi na natutuwa sa pag ganun lang, tsaka yung sa gilagid lang, tinutunaw na yan, pagkatapos tinuturok. Kasi mas iba ang tama, no? Kaya nga yung, Mas doble, no? Kung naalala nyo, mga 2 days ago, nag-post ako, yung iba kasi, ayon sa mga nakausap kong mga dating mga lulong, no? Na Sir Jay, sabi nila, iba ang tama, sir, pagka ininex yun eh. Oo, talagang yan, you're so beautiful, colorful, talagang iba ang amats. Pagkatapos, yun lang talagang mas deadly. Oo, mas deadly talaga. Kasi pag hindi na kayanan yan ng puso. Hindi na control. Walang pinagkalayo yan, Jade, no? Pera, anong tawag ito? Pera biro. Walang pinagkalayo yan. Kung meron kang depression sa puso, tapos tumira ka ng pagka makikipagtalik ka. Viagra. Pfizer, anong pangalan nun? Viagra. Yung kulay blue Admar na Pildoras. Bioflu. Tapos ininom mo yun para yung pagiging lalaki mo talagang Robots. pang 12 rounds, yung mga ganon. Meron kang depression sa puso, maapektuhan ka. Kaya meron din sa report ng coroner na naapektuhan yung kanyang puso. May cardiac complications, no? Oo. Yan ang So ibig sabihin parang pag binanatan mo usapang Viagra kasi si Sir Jason pag tinurok mo kapag ikaw ay may sakit na high blood or sakit sa puso talagang parang mabubuhay.
So delikado talaga, talagang napakadelikado yung pagtuturok. Sana yung isa diyan magturok na din. Pinalalangin no. Sana yung isa diyan magturok na din para matapos na yung hirap ng ano. Oo, wag mo. Ay, ikaw, hindi kita papangalanan pero iturok mo na yan, ha? Marami ka namang i-stack dyan. Iturok mo na para matuluyan ka. Oh, Jay, sama mo, Jay Guevara. Oh, yan ang nangyari dyan. Opo. At ang issue din, sinisisi din yung mga DDS supporters daw, Sir Jay, Bakit? na nagpapakalat ng fake news. Saan ba galing talaga yung pagkakalat? Paano mga DDS? Anong kinalaman na naman namin dyan? Anak ng teteng naman, oo. Nagre-reaction lang kami sa mga video. Sa mga report. Anong fake news naglabas Ay, naku po. Yung pag-mention doon kay FL na siya dawit doon o sangkot dito. Alam mo, yan na naman tayo. Mapareho na naman to yung kay Risa Sisisihin mo yung social media, yung DDS, dahil na kumalat yung video ni Alias Rene. Michael Maurilio alias Rene, no? Ito, ganun din Saan ba unang lumabas yan? Unang lumabas yan sa mainstream channel, mainstream Tama. media. Pick up lang ng ano. Pero, Ng mga vlogger. noon pa man, meron ng mga kasi dito, hindi natin pinapansin. But there were already local reports in Los Angeles County, in Southern California, about this incident because doon kasi walang takipan na ganito In fact, malaking issue ang drugs doon, lalo na kapag katulad niya, no, may namatay. Siyempre, ano yan, uungkatin yan. Paano ba Ngayon Sir J, bali-balita, may pumunta na daw ng Amerika. Pero ang pinalabas, pupunta lang daw ng Dubai. Pero yung totoo, pa-Amerika daw. Tapos, 2 ticket daw kinuha, Dubai tsaka Amerika. Para kapag pumutok na naman daw yung issue, na pumunta ng Dubai, kahit sa Amerika naman, ipapakita yung ticket pa Dubai. Ganun, ang galing nila gumawa ng para sana all. meron ng drugs doon? Ito ba'y binili? Saan binili? Kung ito naman ay dinala, paano na ipasok yan sa hotel? Paano na ipasok sa Amerika? Yan ba'y dumaan sa diplomatic pouch kasi ang kasama niya puro mga taga-gobyerno. So, yan ang mga issue na kaya nga sinasabi hanggang ngayon open yung kaso, no? Bukas. Tuloy-tuloy ang investigasyon. Kasi nga hindi pa tapos dahil alam mo, mabigat kasi ang parusa niyan na anong pangalan nito, Jade, sa Oo. Amerika, especially in the state of California, no? Totoo yan. Dahil although suspendido yung judicial homicide, ang tawag sa atin dyan, death penalty, di ba? Sa kanila, ang tawag niyan, judicial homicide, no? By way of lethal injection. Ngayon, in the meantime, lahat ng dahil pinasuspend ng incumbent governor yan, state governor of California, lahat ng mga nasa death row ay nakakulong ngayon doon sa siksikan na kulungan ng San Quintin, no? It's a place in California where those who are detained are involved in crimes, no? Na may capital punishment. So kung sakali din na matuloy yung judicial homicide by way of lethal injection, kulong yan ng panghabang buhay, no? At meron pang multa. Kung di ako nagkakamali, kung ikaw lang mag-isa, ang sangkot dyan, nasa $1 million. Ang $1 to $2 million ang multa, at kung marami kayo, halimbawa ito Sana maging batas din dito sa Pilipinas yan. Kaso dito, drug lord, pinapalaya Ayun yung ayun yung masama dito sa atin, yung drug lord, pinapalaya. Yung mga hindi sangkot sa droga, kinukulong. conspiracy. Dahil nagparty kayo, nagkasabugan, namatay, o kaya may nagturok ng injection dyan, hanggang 5 milyon ang multa.
Grabe. dyan sa naturang kaso, Jade. Dalawang tanong na lang po mula sa akin, Sir Jay, bago ko ipasa kay partner Admar. Sabi ng PCO, Sige, di ba? bago natin puntahan yung issue mo kanina. Sige. Dito na tayo. Sabi kasi ng PCO, itong issue na dawit po di umano si FL Lisa Marcos sa kaso ng pagkamatay nga ni Tantoco, it's a private matter. Pero karapatan ho ba ng mamamayang Pilipino na malaman ang katotohanan, maliwanagan hinggil sa isyong ito? I do not know kung saan hinugot ni Mr. Gomez yung kanyang hinuha na private matters to. Kasi number one, yung pagpunta nila sa Amerika is a government undertaking. Pinagyabang pa yan, no? Nagkaroon pa ng press release dyan na ito ay pagpapalawig ng ating kultura at kung ano-ano pa, mga heritage, no? Kaya inilunsad yung Manila International Film Festival sa Los Angeles. So it presupposes that it was a nationally funded, no? Hindi ko alam kung DOTC, kung under the Office of the President or So ibig sabihin, sakop pa rin pala talaga ng gobyerno yung okasyon na yan. So natural lang din talaga na tanungin ng taong bayan kung totoo ba yan o hindi. So yun nga pala, may point pala talaga tayo dito. May karapatan tayo dito. Point tuloy. whatever, because ako nakuha ko na nga yung majority nung isinama roon, no, sa naturang activity. So it cannot be a private. Pangalawa, while totoong pribadong tao ang First Lady, hindi na po siya matuturing na pribado because anong pangalan nito, palagi siyang karay-karay ng presidente at siya dinedesignate, inuutusan din ng presidente. Remember, she was sent to Dubai once, no, to attend to a government functionary. Pagkatapos maraming nagiging guest speaker siya on behalf of the president. Pangalawa, the security provided to the First Lady is nationally funded, government funded. So, ibang sitwasyon niya. She may be private, but she is also an extension of the office of the president or the president himself. Oo. Hindi naman talaga. Alam nyo kasi kapag may tawag dito, kapag may tinatago talaga sa mga ganyang alam mo na, kapag may nabibisto, marami na talagang dahilan na mga lumalabas sa kanila. So eto pa nga, may mga video pa talaga yan, sa totoo lang. Meron pa nga yan dito, yung kay Doc pero eto, panoorin din natin. Anong dapat gawin kung may coke overdate? Overdate talaga no? So ito, panoorin natin para matutunan nila. May cocaine overdose na lalo na kung meron ka ng dati ng heart problem. Dahil Ayan ang na. unang effect niyan ay tataas yung blood pressure. So kung tataas ang blood pressure ng isang pasyente, pwedeng pumutok ang ugat sa utak. So stroke ang labas nun. Pwede ding magkaroon ka ng immediate heart attack dahil nga magkaroon ka ng atrial fibrillation na yung iyong heartbeat ay hindi na coordinated yung iyong pagpitik ng iyong puso dahil nga sa effect ng ng drug na ito. And then pwede ka rin pong magkaroon ng mataas na na fever. Na kahit wala kang lagnat sana, nagkalagnat ka tuloy dahil lang sa overdose ng cocaine na sobrang init ng katawan mo, pwede pong magkaroon ng multi-organ failure. At meron silang tinatawag na excited delirium syndrome na dahil sa sobra mong panic dahil effect ng itong drugs na ito, after Hyper na, nung ganun, no? hyper, bigla kang babagsak at mamatay. So, ganun po kadelikado ito. So, importante dito ang tumawag kaagad sa ospital. Yan ha. So napakalinaw po nun ha. O kaya ikaw. Oo, ikaw. Kapag medyo alanganin na yung pakiramdam mo, sundin mo yung sinabi ni Doc Mata ha. Oo, agapan mo agad yan ha. Oo, kaya siguro ito may naisip lang ako. May 3 video pa ako papanood sa inyo, kaya mag-alala. May naisip lang ako na bakit
panay lumalabas na uno na maghahanda na daw si Vice President Sara Duterte bilang presidente. So ako naman natutuwa doon. May mga yung katulad ni Attorney Sal Panelo at yung iba pa lumalabas sa bibig nila na maghanda ka na, parang may malapit nang matapos ang termino ni Marcos, malapit nang mawala si Marcos bilang presidente. So hindi kaya konektado din talaga tong issue na to mapatungkol dyan. Wala lang, napaisip lang ako. Kasi may karapatan ako na mag-isip na gumagamit si Pangulong Marcos ng ganyan. Kasi nga, hanggang ngayon hindi pa siya nagpa-hair follicle test. Pero kung siguro pag nakapag-hair follicle test siya tapos nag-negative yun, talagang masasabi natin na mali yung hinala natin sa kanya. Hinala lang naman yan, oo. Pero may kung parang nahihiwagaan ako sa mga nangyayari ngayon. Hindi kaya talagang may mga balita na may etong si Pangulong Bongbong Marcos ay may matinding karamdaman, ganun. Oo, kasi parang diba nung mga nakikita natin sa interview, hingal na hingali siya. Tapos minsan maliit yung mata niya, minsan malaki, minsan parang pagod siya, minsan okay naman, fresh naman siya kahit papano. Yun, kaya talagang nakakahiwaga lang. So dito muna tayo sa banat ni Attorney Roque. Panoorin natin. Sumagot ka, kaabogada mong tao. Huwag kang magsinungaling. Nakakahiya ka sa profesyon pag ikay magsinungaling. Nakakahiya na nga kung ikaw ay... Oy! Lalo pang nakakahiya kung ipagtatahago mo pa yan. Hindi napigilan Ay, ni grabe. former spokes Harry Roque ang kanyang gigil sa gitna ng pananahimik ng kampo ni First Lady Lisa Marcos na umano'y kasama sa mga huling sandali ni Paulo Tantoco. Itong kumpirmasyon na si Paulo Tantoco ay namatay sa cocaine overdose, kinakailangan sagutin. Lisa Marcos, nasa police reports, naroroon ka sa room kung saan nakakuha sila na isang plastic na supot na merong narcotics na pinagdududahan, na merong mga dollar bills, na merong powdery substance, merong pang mga syringes. Hindi ko alam kung ang cocaine ay ini-inject din sa mga veins, no? Pero meron pa mga syringes. Parang yung paggamit nila ng cocaine, hindi lang sa pamamagitan ng pangsinghot, meron pang injection na ginamit. Ano ba yan? Pero siguro mas maganda pag yung pag sininghot nila, gamit nila straw ng soft drinks, no? At least malaki-laki, isang higupan lang, no? Masyado ng hardcore talaga ang paggamit. At Yun pala, hardcore pala tawag din. din. Tapos dyan. So pare-pareho ba kayo? Nag-hide dyan. Sumagot ka. Kaabogada Gigil. mong tao. Huwag kang Gigil si Attorney Harry Roque. Nakakahiya ka sa profesyon pag ikay magsinungaling. Nakakahiya na nga kung ikaw ay drug user. Lalo pang nakakahiya kung ipagtatahago mo pa yan. Dahil at least ngayon, pwede kang magpagamot at pwede mong isalba ang bayan kapag aaminin mo na ang bisyo ay hindi lang nasa iyo, kundi pati sa iyong asawa. Yan ang redeeming factor mo bilang isang abogado. Aminin at hikayatin ang iyong asawa, magpagamot, sabay na kayo. Uy! Magsabay na magpagamot. Natatandaan nyo dati nung may dumungkang aeroplano ng Malacanang sa St. Peter? Alam nyo doon, may hinala din ako doon. May hinala din ako doon sa nangyari na yan. Hindi kaya may na-overdose. Ay, sorry, nadulas ako. Hindi kaya may bumigay, kaya tapos naagapan lang, ganun. Wala lang, napaisip lang naman ako. Couples therapy kayo kung kinakailangan. Pero meanwhile na nagko-couples rehabilitation kayo, ibigay nyo naman ang pamumuno ng bansa sa tao na nasa tamang pag-iisip. Tama. Diba, kung hindi si Vice President Sara, dahil kaya mo naman kinuha yan na Vice President, hindi lamang para manalo ka, dahil alam mong wala kang pag-asa nung manalo nung kampanya, dahil lahat ng survey nagpapakita na si VP Sara mananalo, no? Pero at least, pinili mo siya para kung hindi mo kayang mamuno, kampante ka. Hindi. Wait lang, wait. Mali. Hindi pinili ni Marcos Jr. si VP Sara Duterte. No, kasi pag pinili parang maraming nakahilera kay Marcos. 'Di ba? So parang ang kasi diyan, ang totoong kwento is nag-audition sila.
or nakiusap sila sa mga Duterte na itag team or gawing team candidate etong si Marcos Jr. bilang Vice President ni Sara Duterte. Kaso nga lang, nagpalit sila ng posisyon kaya, ayan. Biging pamumuno na Inday Sara, di ba? Pinilit mo siya, binilit mo pa nga binula pa nga ni Amy Marcos yan So ngayon, panindigan ninyo yung iyong pinili na Vice President. Kung ikaw ay nagkaroon ng kumpiyansang tumakbo para siya maging Vice President, sana naman buong kumpiyansa mo ngayon na kaya niya ang mamuno ng bayan. Ngayong ikaw at ang iyong esposo ay magpaparehab. Yan na po talaga ang pinaka mabuti niyong gawin. Okay? Bukod siyempre sa pag-amin. Pero ngayon, parang miski hindi ka na umamin kumbensado na ang buong bansa. Auntie Claire, nabibingi ako sa iyong katahimikan. Ano na namang kabalikan ang sasabihin mo dito sa report tungkol kay Paulo Tantoco na kumpirmado sa police report, naroon kasama sa kwarto kung saan namatay si Paulo Tantoco. Doon sa same kwarto na nakakuha ng supot ng cocaine. Ang ating First Lady, ano na namang kabalbalan ang sasabihin mo para umiwas ka sa katotohanan. Pero gaya ng sinasabi ko, I love Auntie Claire. Mapapabilis ang pag-alis kay Marcos dahil sa kanya. We love you. Huwag kang aalis dyan. I love Lakas mo din mga sir, Atty. Harry Roque, kaya pinag-iinitan ka din Ang lakas din mga sir dito no? namin ng mas mapabilis ang pagpalit sa tao na walang kakayahang mamuno. Ako, nandito po ako sa restaurant, kaya hindi ako masyado pa pwede magtigil-tili. Pero Andiyan ka pala, tapos ang ingay mo. nagtitili na rin ako sa galit dito, no? Dahil hindi na po pwedeng suppress yung damdaming galit na galit ka na. Insulto na sa mamamayang Pilipino yan. Ano ba yan? Kriminal na First Lady. Addict na First Lady. Ano ba yan? Pinagtatawanan na tayo tapos pupunta ka ngayon doon, kitrap. Uy, Hindi, wait lang. Ito talaga, alam nyo, sa totoo lang. Nakakalungkot lang dahil simula nung nabansagan si Marcos Jr. na gumagamit ng pulburon, kahit yung mga foreigner, ang parang wala silang respeto dito sa bansa natin. Hindi, nakakalungkot lang, Kasi, yun nga, kaya kaming mga banateros pinupush namin na mag-fire follicle test etong si Marcos Jr. Kasi nga, para matapos na yung hinala ng ibang bansa din na talagang addict siya or gumagamit siya ng pulburon, ganun. So, kaya dapat, kasahan ni Marcos Jr. yung hamon na yan sa kanya para matapos na rin to yung mga ganitong kasi syempre hindi naman kay Marcos lang impact kundi sa buong Pilipinas kasi biruin mo pag nalaman to ng ibang mga lahi ay yung presidente sa sa Pilipinas adik. Di ba? Parang ang pangit lang pakinggan. Kaya dapat talaga sa niya na yan i-push niyo na. Samantalang dito, ito naman, ito po yung explanation. Mapatungkol ho doon sa sa totoong nangyari doon ito. Pinatawag na ng Beverly Hills Police ang ating cute na First Lady Lisa Marcos. Ayon po yan dito sa matinding pasabog ni Rigoberto Tiglao, columnist ng Ay nako, pinatawag na pala. Manila Times dito po sa issue ng Tantoco Coke overdose. Matindi ito. Dito po sa post, basahin po natin kung gaano katotoo ito. Sasabihin na naman ng iba dyan, fake news. Kalat na po yan sa media. Yung iba nga lang ay binubura nila. Nakalat na rin po yun sa social media at sa US media ay nababalita na po ito. Pero ito po, ay columnist po ng Manila Times po yan. Ito po yung pasabog po niya ngayon na kung saan napag-usapan na rin ito. Dahil alamin po natin yung tungkol po dyan dito sa unofficial Ronald Bato de la Rosa Solid Supporters. First Lady Marcos ipinatawag umano ng Beverly Hills Police dahil matapos ang pagpanaw ni Paulo Tantoco, ibinahagi ni dating presidential spokesperson Rigoberto Tiglao ang isang dokumento kung saan makikita ang ulat umano ng Beverly Hills Police Department tungkol sa mga nangyari kasunod ng pagpanaw ng negosyanteng si Paulo Tantoco. Ayon sa nasabing dokumento, 11:30 ng tanghali nang makatanggap ang BHPD ng tawag. Kaya pala parang, di ba parang umalis? Hindi, i-correct nyo nga ako dyan mga banateros. Di ba umalis ngayon si First Lady pumuntang Dubai? So kung pagbabasihan nyo itong sinasabi nitong vlogger, hindi ko siya kilala pero napanood ko lang kasi. Kaya ni-reactionan ko siya. Tawag dito, kung
tawag dito, kung totoo man to, na ipinatawag na ng Beverly Hills Police Station, di ba ako nagkakamali? Oo. Si Lisa Araneta Marcos or si First Lady Lisa Araneta Cutie Marcos. Wow, may Cutie Marcos pa. Tawag dito, totoo, parang totoo nga yung balita ngayon na kunwari pupunta ng Dubai pero sa Amerika talaga pupunta si First Lady. So hindi ko lang alam kung gaano katotoo yung mga bali-balita na yan. Kaso dito nga, pinabasa nitong vlogger na to na pinost ni Bobby Tiglao na na ipinatawag na nga si First Lady Lisa Araneta Marcos ng Amerika. Naku po, yari sila. Pag napaghingi ng tulong dahil sa isang individual na hindi na humihinga, yun na nga yun. Pagdating sa hotel ay tumambad sa mga otoridad ang mga hotel security habang sinusubukang sagipin si Tantoco. Sa pamamagitan ng chest compression, ito pala yung mga nangyari. Sinubukan pang sagipin ng mga otoridad si Tantoco ngunit idineklara itong pumanaw ng alas 12 ng tanghali sa oras sa Amerika. Nakita rin ang mga white substance na nagkalat sa table at sa sahig. Tama nga yung nabanggit ni BP Sara dati. Dito na pinatawag ng BHPD ang tatlong personalidad kasama na si Lisa Araneta Marcos. Ang nasabing dokumento ay nakuha sa pamamagitan ng California Public Records Act. Patay, paano itanggi nila to? Paano nila itanggi to? Bakit tahimik? Dapat ito yung pag-usapan talaga ngayon. Kasi ang cute nating First Lady ang nasasangkot dito. Kailangan nating malaman kung gaano ba katotoo ito. Oo, Hindi kasi yung puro kayo, hindi, may point naman tong vlogger na to. Patawag nga talaga. Dapat talagang pag-usapan to. Siyempre, concern tayo kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Di ba? Concern tayo, siyempre. Asawa ng presidente natin yan. So, kailangan talaga dapat maging concern tayo na totoo ba to? Kasi, Madam Lisa, nasasaktan kami. Nasasaktan kami dahil pinagbibintangan kang ate. Diba? So, masakit eh. Ang hirap magbangga, putang ina. Mahirap kasi, diba? Siyempre tayo concerned din naman. Hindi naman nakabataan si Lisa Araneta Marcos. May kaidaran na rin niya. Siyempre dapat iiwas natin yan sa mga stress. Diba? So, kailangan na ma-secure natin kung okay ba, ano ba, totoo ba to, hindi ba? Kasi kung hindi totoo, dapat may stop na to. Pero kung totoo naman to, dapat harapin nila to, diba? So, syempre, First Lady ng bansang Pilipinas yan forever. Yun ang gusto niya. So, kailangan talaga natin malaman. So, at may karapatan naman tayo kasi siya ang First Lady ng Pangulo, diba? Kailangan naman si Auntie Claire. Kayo. Kasi ngayon may isang media dyan na puro update ng update. Ayun na, lumangoy na. Maya update, ayun na. May nakuha na, lumangoy na. Ano na lang, so, sa madaling salita, tawag dito, lumangoy na yung, hindi sa totoo naman wala pong ibang mainstream media na nagbabalita nitong about sa overdate. Overcook ni Paulo Tantuco. Wala akong nagbabalita. Yung GMA, ABS-CBN, TV5, wala. So sa madaling salita, iilang siguro bilyonaryo lang, Net25 tsaka SMNI ang ang mga nagbalita nito. Ewan ko kung Net25 kung meron ba. UNTV pala, UNTV ewan ko lang hindi ko masyadong sure. Pero ganun ang nakikita ko, no? Yun ang natatandaan ko. Pero bakit kaya tahimik ang GMA at ang ABS-CBN na TV5? No, parang hindi kasi chinek ko po yung GMA. Wala ho silang masyadong balita dito. Nagbalita man sila yung sinabi lang, yung pagsagot lang ni spokesperson Yusek Anticlair. Yun lang po yung yun lang yung binalita nila, pero yung pinaka
Wala sila, parang tikom yung bibig nila. At bakit nga ba hindi nagre-react yung mga taong involved at na mga di umano ay kasama, na huling kasama ni Paulo Tantoco bago siya mamatay? Bakit nga ba? So ito po yung video na yun. Handa na ba kayo? Ito po yung video. Dito po pinangalanan na ito hindi ko po sinasabing 101% na totoo po ito, no? Na itong mga involved na pangalan dito. Hindi ko po sinasabing totoo, no? Ito ay magre-reaction video lang tayo at ipapakita ko lang ho sa inyo kung totoo ba o hindi. Kasi dito may mga bukod kay Lisa Araneta Marcos, kay First Lady Lisa Araneta Cutie Marcos, may mga involved pa. At ayan nga po, yung hindi ko tukoy kung CEO ng GMA Network at isang anchor ng TV5 at ilang pang broadcaster or mga kilalang personalidad ang mga nandito sa listahan na to. So pinangalanan na. So katulad doon nitong pinakita natin Pinatawag na Oo, yan sabi niya rito pinatawag na ng Beverly Hills Police ang ating cute na First Lady Lisa Marcos. Ayon po yan pinatawag na, no? So dito pinatawag na si Lisa Araneta Marcos sa Amerika, kaya nga umalis siya ngayon. Pero ang sabi nga daw, Dubai nga daw yung pupuntahan. Hindi natin makonfirm kung totoo yun, hindi. So dito sa video, pinangalanan naman. So ito po yun. Paulo Tantoco, pinangalanan na. Yan na. TV host Jarby Ryan Lisaba, O ito yung mga ito yung mga kasama daw. TV host Jarby Ryan Lisaba. Grabe. Broadcast Executive Annette Gozon Valdez. Ito yung sinasabi ko kanina, CEO ng GMA Network. Cebu Representative Duke and Tourism Secretary Tristina Garcia Franco. At andito rin pang-apat si Senator Chis Escudero. At syempre, Lisa Araneta Marcos. At ito pa, tuloy na natin. A. Kaladkarin, Broadcast Executive Annette Si Kaladkarin pala yun, si Jarby Ryan Lisaba. Okay, si Kaladkarin pala yun. Gozon Valdez, Cebu Representative Duke and Tourist Secretary Cristina Garcia Frasco, Senate President Chis Escudero, First Lady Liza Marcos at ang asawa ni Paulo Tantoco. Sa wakas, lumabas na rin ang balita sa pagkawala ng isa sa mga kasama ni First Lady Liza Marcos na si Rostan Commercial Corporation Executive Paulo Tantoco. Ito ay dahil na overdose sa paggamit ng Coca-Cola. Sa pagrescue ng pulis sa kwarto ni Tantoco, nagulat sila sa kanilang nakita na meron daw mga white powdery substance at hinihinalang ito daw ay cocaine. At ayon pa nga sa lumabas na balita, kasama si Paulo Tantoco sa entourage government-sponsored activity. Ito ang screenshot sa video na kung saan ay huling hapunan na ni Paulo Tantoco kasama si First Lady Liza Marcos. Ito kasi yung mabigat dyan Deny ang Malacanang ng fake news. Sinasabihan ng fake news to. Unang-una, bukod sa picture, bukod sa naging nangyaring party at magkasama sila sa hotel, ang pinaka malupit dito ay may video evidence. May video evidence po na katibayan na magkasama talaga sila. So dito kasi, tapos yung video na yon, may napanood nga ako na isang vlogger na chinek niya kung anong date yung video na yun. So talagang tumutugma doon sa araw ng pagkamatay nitong ni TP, ni Paulo Tantoco. No? So ganon yung ganun yung nangyari. So parang chinek kasi sa mga video mache-check mo naman yung kung kailan binidyo yan, kung kailan na-record yan. May mga ganun naman So doon na susupalpal yung Malacanang kapag dinideny nila to.
Ewan ko, anong susunod nilang katwiran dito? Yun pa nga, kay Vice President Inday Sara Duterte na matapos na pumutok ang issue na ito sa US para daw matabunan o i-divert ang issue ng pagkamatay ni Paulo Tantoco, kinidnap nila si former President Rodrigo Roa Duterte. Tsaka ito pa pinakamalupit dyan, etong nangyari. Noong panahon na kinidnap or inaabuso or ginigipit or winawalang niya, binabastos lahat na o hinahayop, ganun. Nung ginigipit ni Torre ng Administrasyong Marcos, etong si Pangulong Duterte para dalhin sa dahig o ibigay sa ICC, yun din naman ang pumutok na issue kinabukasan or nung gabi na yung araw na rin talaga na yon na kaya pala kasi alam din naman alam ng administrasyon na puputok ang issue mapatungkol sa pagkuha nila kay Pangulong Duterte. Kasi sa Hong Kong pa lang, magkakasama ho kami ni Pangulong Duterte doon. Magkakasama kami ng senatorial candidate ng mga Duterte at si Pangulong Duterte, si Vice President Sara Duterte nandoon din at sinabi na rin ni Pangulong Duterte na huhulihin siya, na dadakpin siya at ibibigay siya sa ICC. At yun na rin yung huling kita ko kay Tatay Digong. So yun, kinabukasan ba? Kung hindi ako nagkakamali. Basta yun, pagka-uwi ni Pangulong Duterte, yan na. Nagkaroon na ng dyan sa airbase. Diyan sa Air Force Airbase, no? Ano daw yun? Basta doon sa airbase. So doon na, dyan na ginipit ni Torre si Pangulong Duterte. At doon din umusbong yung issue mapatungkol dito sa pagkamatay ni Paulo Tantoco na involved nga si Lisa Araneta Marcos kasama yung pangalan niya. No? So ibig sabihin ilang araw na lumipas, no? Ilang araw na lumipas bago lumabas naman yung pangalawa na kumpirmasyon na kasama talaga si Lisa. Tapos tumagal pa ulit ng ilang araw bago may lumabas na peki daw yung unang mga nilabas. 2 beses na 2 beses nang pinatunayan na totoo nga yun No, so pangatlo, yun na nga yung parang hinala ng mga netizen na parang niretoke na or binayaran na, sabi ng mga netizen yan, hindi ko sinabi yan, no. So doon lalo humaba at tumaas talaga yung kilay ng mga netizen na ay talagang totoo to kasi dalawang beses pinatotohanan na kasama si Lisa Araneta Marcos diyan sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. Kasi nung pagkadakip kay Pangulong Duterte, lumipas ang ilang araw, linggo, buwan, tsaka naman lumabas ulit na kasama talaga si Lisa. Tapos mga ilang araw, bumilang ng 3 araw o 4 na araw, may lumabas naman na pahayag ng Beverly Hills Police Kuno na hindi daw kasama si Lisa Araneta Marcos. Medyo hindi na ho naniwala mga netizen kasi nga sabi nila unang pumutok yung issue na yan, kasama ka. Pangalawang pumutok yung issue, kasama ka pa rin. Pangatlong pagputok, hindi ka nakasama, parang ang labo nata. Ngayon, nung mga panahon na yon, tutok kami kay Pangulong Duterte, hindi namin masyado yung Sa totoosan, diba sinabi ko pa nga noon na ay wala akong pakialam kay Lisa Araneta Marcos kung gumagamit siya yun or mamatay siya or ma-overdose siya dyan. Yung pa nga sinabi ko sa vlog kasi wala naman talaga akong pakialam sa kanya. Hindi naman siya pangulo ng bansa natin, yung asawa niya. Pangalawa, mas may pakialam ako kay Pangulong Duterte kaya nakatutok ako sa issue noon ni Pangulong Duterte. Ang akala ko kasi parang na-overdose na sila. Yun ang alam ko, yung pala, sangkot pala siya, kasama pala siya, or huli siyang kasama nung namatay itong si Tantoco. Yun pala yun talaga. Kaya, talagang tumatak ito sa isip ng mga Pilipino kasi nga sinabay nila ito. Ito nga yung naging diversional tactic nila, yung pagkidnap kay Pangulong Duterte. So tuloy natin video. At dinala sa The Hague, Netherlands. At ang ikinagulat din ng mga netizens ay bakit hindi ito binalita ng mainstream media sa Pilipinas. Yung pa nga yung isa, Bakit hindi binalita ng ibang Bakit hindi binalita? Tapos eto pa'y lumabas.
GMA News deleted their post about the passing of Juan Paulo Tantuco, who was included in Lisa Marcos' entourage in the USA on March 4 to March 7, 2025. It's really different when you take a screenshot quickly. Oh, yan ha, lupit ha. Pinalita nga ito ng GMA News noong March 10 pero binura. dinelete nila ang video. Yun lang. July 13, binalita na naman nila ulit pero deleted na rin ang article. Nako, puro mga deleted pala. Nagbigay nga ng kanyang komento ang dating journalist na si Jason Sa. Ayon pa niya, if I were a news director, manager, or broadcast network today, Nako, Sir Jason Sa, bukas ang makalawa, wag naman sana, pero may kaso ka na naman. Parang nagpapaligsahan kayo ni Banat Boy sa paramihan ng kaso. Hindi naman ako natutuwa, Sir Jay. Siyempre, idol kita. Idol ko rin si Bay. Di ba? Ano lang talagang mainit sa inyong dalawa si ano, no? Yung mga ulupog, no? I will assign my reporters and producers to do enterprise stories on the subject of coke overdose by getting behind stories on the dinner at Filipino resto in So dito, no? Dito pa lang, dito nakakapanghinala na. Kasi dito, unang balita ng GMA, March 4 to March 7. Tapos, binura siya ng, nasaan yan? March, inireport ulit siya ng March 10, no? Inireport ulit siya ng March 10, tapos binura siya ng July 13, malupit. So bakit nga ba? Mahal kita kahit di mo napansin ang damdamin ko. Hindi, bakit nga ba binura? Kasi nga dahil dito, asan yan? Dahil siguro dito. Yan, dyan sa mga pangalan na yan. Kasi nandiyan po eto, Broadcast Executive Annette Gozon Valdez. Yun ang hinala ng mga netizen na bakit ganon na hindi binabalita ng GMA. So wala namang pilitan niya kasi tsaka sanay na rin naman tayo. sanay na rin naman tayo sa GMA na hindi sila nagbabalita pag against sa gobyerno. Bibihira lang siguro para lang hindi sila masilip. Oo, at baka takot din sila sa administrasyong Marcos kasi baka magaya sila sa SMNI. Kasi nga sa panahon ngayon kapag kinalaban mo ang administrasyong Marcos, sinabi mo ang katotohanan ay gurgur ka. Katulad na lang yan ang ginawa ng administrasyong Marcos sa SMNI. SMNI na nga lang natitirang network na naghahatid ng katotohanan ng balita para sa mamamayang Pilipino, sila pa yung tinanggalan ng prangkisa. So baka ayaw lang, baka ayaw madamay, or baka ayaw ng GMA na pag-initan sila ng administrasyon. Unawain nyo naman kasi. Baka yun naman yung nangyayari kasi kaya gano'n. Kaya kayo, huwag kayo masyadong mapagbintang. Masyado kayo mapagbintang, mga mapanghusga. So yan, yun nga yung nangyari na yan. So, Teres Dionisio, di ko kilala yan. So dito nga, ulitin ko binura ito ang nakakapagtaka dito, bakit binura? No? Bakit binura ng tawag dito ng GMA etong binalita nga ito. Yan binalita ng GMA tapos binura ng March. Unang balita March 4, binura ng March 7. Tapos dito naman sa taas binalita ulit ng March 10. Tapos binura ng July 13, 2025. So nakakapanghinala. So yun. Ewan ko. Bahala kayo dyan. Ako ayoko makasuhan. Marami pa akong mga bayarin ng mga utang. Kaya ayoko magsalita dyan. So kayo ba mga banateros? Pero yun nga, ulitin ko, may mga bali-balita na mga sabi-sabi. Sabi-sabi lang naman yun. Na itong si Lisa Araneta Marcos, si First Lady, ay lumipad pa ibang bansa pero papunta daw Dubai. Mayroon naman bali-balita na dinahilan lang yung papuntang Dubai pero ito ay papunta talaga ng Amerika.
Hindi natin alam kung anong totoo doon. So, kayo, mga banateros, mga biyaya, anong may kukomento nyo dito sa mga napanood nyo ngayong araw na to sa vlog natin, itong mapatungkol sa pagkamatay ni Paulo Tantuco na dawit nga si Liza Araneta Marcos at ayun nga, pinatawag nga daw ng Beverly Hills Police si Liza Araneta Marcos at pinangalanan na ang mga sangkot dito. So i-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.